Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat in behalf of SK May Salazar, Kapitan Don Francisco, at of course, Kagawad Marie Formentera Ferrer. Ito po ang inyong pambansang kagawad, Butch Serrano, para maghatid sa inyo ng isang maiksing special episode. Alam niyo, since nung huli pong episode natin, nais magpabati. Siguro mga 200 plus po kayo na nais magpabati dito sa aming show. At syempre, kaya nga po namin ginawa itong maliit na segment na ay para mabati kayo. Kasi kung babatiin po namin kayo sa next episode, tapos na po ang show bago pa po matapos. At manunuyo po ang amin po mga lalamunan. Kaya pagbigyan nyo po muna kami, paunlakan nyo po muna na paglabas po din ng inyong mga pangalan, yun na po ang aming pagbati dahil po sa sobrang dami po ninyo. Ganun pa man, maraming salamat sa mga nais magpabate. Dahil kung hindi dahil sa inyo ay hindi aandar po ang programang Sa Barangay Tayo. Salamat sa mga dumaraming mga subscribers ng ating show. Ang subscribers po natin nasa mga 70K na. Almost. Alam ko bago matapos ang taon malalampasan natin yung 100,000 na subscribers. Subscribers pa lamang po yan. Hindi pa natin pinag-uusapan yung milyong mga nanonood sa Barangay Tayo. At saka kami po ay naliligayahan pag nagkikwentuhan po kami na Kapitan Don, na Kagawad Marie, tsaka na SK, na alam nyo hanggang Cagayan, Northern Samar, Sultan Kudarat, North Cotabato, hanggang Southern Mindanao talagang pinapanood po aring munting programa namin. So, natutuwa po kami sapagkat kung tutusin, kung ating i-compute, there are 42,047 barangays sa buong Pilipinas. Ibig sabihin lang ng 70K subscribers, at least mayroon dalawa na subscribers bawat barangay sa buong Pilipinas. Ganun lang po ang computation namin, simple. Pero sa 7 million na nakapanood na ng Sa Barangay Tayo, nais namin magpasalamat. At alam namin na uhaw po kayo sa edukasyon na hopefully ipinamamahagi po naming apat. Alam nyo, kompleto na po kami. Meron po tayong perspective ng kapitan, kung anong ginagawa ng kapitan. Dalawa po ang inyong member ng council, si Kags Marie. At ang inyong likod, Kagawad Buto. Siyempre, meron tayong SK na nagpapaandar at nagmotivate sa amin. At saka siya nagpapabigay direksyon sa aming show. So, punta na po tayo dun sa nais po nating medyo pag-usapan po, mga barangay affairs. Alam ko po yung nangyayari sa Senado ngayon, maya-maya malalaman ninyo kung bakit meron katuturan at merong koneksyon sa nangyayari sa atin sa barangay. Sapagkat, maitanong ko po muna kayo, napanood ninyo ba yung bangayang nangyari kay Senator Alan Peter Cayetano at kay Senator Nancy Binay tungkol sa increased cost ng papapagawa ng Senate building, bagong Senate building na pinapagawa na nila ngayon. At kung mapapansin ninyo, kung hindi nyo po napapanood, panoodin nyo para malaman nyo po yung discussion natin. Pero kasi it has something to do with parliamentary procedures at saka parliamentary etiquette. Kasi nung nagbabangayan sila, that was the committee of the chairman, Senator Alan Peter Cayetano, dumating nga po si Senator Nancy Binay ng pinag-uusapan yung presyo ng pagpapagawa ng Senate building na umaabot na raw sa 23 billion. Kaya nagkaroon ng Senate resolution para mag-imbestiga doon po sa napakalaking gastusin ng taong bayan. Taxes po natin yun, 23 billion para sa isang building ng government agency na marami nagtatanong kung tatalunin pa daw yung mga hotel sa Pilipinas. Bakit naman ganon, di ba? So ano ho yung nangyari doon?
nagkatawagan ng Marites, nagkatawagan ng Buang, yun po yung nabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano. At nag-iinit ang usapan at nagtataasan ng boses. At ganoon nga hanggang sa nag-walkout na ho, yung isang senadora, si Senadora Nancy Binay. Ano ho yung sinasabi ko noon na parliamentary procedure? Na nakita nyo po, kung babalikan nyo yung ibang episodes natin na may nag-away na isang kapitan, presiding officer, tsaka isang kagawad, na nagbabangayan, ano ang trabaho ng mga nakikinig na miyembro ng konseho na napag-usapan natin noon? Na sinabi natin na ganito dapat ang gawin, ginawa ho ni Senator Robin Padilla. At yun po, pag nagkakainitan na sa legislatura, sa legislature, sa session habang ongoing po siya, pwede ho kayong mag-motion. Motion to suspend the session kasi mainit na. So, yung pinag-aralan natin noon, makikita nyo naman, konektado pa rin sa Senado because sa legislative branch po tayo, mga kagawad, at yung presiding officer naman, malaki ang matututunan din eh. Ang naging problema lang, hindi pumayag si Senator Alan Peter Cayetano noong nag-motion si Senator Robin Padilla na sana suspend the session and then pag-usapan na lang in a more conducive and private manner para hindi naman daw, sabi nila, na nakakahiya sa kanilang mga resource persons. Tama po lahat yun, yung legislative process na yun. Kaya lang masyado nang mainit ang usapan para pamatigil at gusto na nilang mailathala ang kanilang mga punto. Pero yung mga ganyang klaseng usapan na may punto isa, may punto ang kabila at lalo na mainit ang bangayan, hindi magandang ehemplo. Ganun pa man, ano ang kinalaman ng barangays dito? Well, padali na po yun, budget. Kasi ang budget na pinag-uusapan nila, originally, bago itayo ang Senate building, was only 8-point-something billion. 8.9, if I'm not mistaken. Para sigurado na lang po, dagdagan na natin, 9 billion ang pagpapatayo ng Senate building. Umabot na ho yan, pinagtatalo nila, 21 daw, or 23. Let's just say 21 na lang para kunyari maliit. Pero 23 billion na po ang nagagastos ng taong bayan para sa pagpapatayo ng hindi pa natatapos. Kung makikita nyo po yung Senate building, hindi pa po tapos. Matagal pa po ang finishing at hindi mukhang 23 billion sa totoo lang. Pero problema nila yon. So sinasabi nilang walang budget. Palaging walang budget, pero may budget pala. 23 billion na. Magkano ba ang budget ng isang national and local elections na ibinigay na budget ng Kongreso sa Commission on Elections? 22 billion po. Magkano naman pag BSKE na gustong-gusto nilang i-cancel na at malamang-lamang hindi tayo magkakaroon ng BSKE ngayon 2025? All in all, between 10 to 15 billion pesos. So kung 21 to 23 billion pesos, pwede pala tayo mag-election ng 2 beses sa isang taon, BSKE lang, meron palang budget. So yun na nga po yung sinasabi nating mga motibo, mga prioridad ng ating Senado, Kongreso, at kung gaano nila kaliit tignan ng ating mga barangay officials. Sapagkat hindi lang dito pinag-uusapan yung building per se. Ang pinag-uusapan talaga dito, ang pulot-dulo nito, ang motivation nito, ano bang prioridad ninyo? Sapagkat kung titignan nyo yung matayog na Senado at wow, laki ng building nila, worth 23 billion, 1.6 billion pa lamang, yun na yung acquisition cost ng lote, ng land. Ikukumpara nyo yun, vis-a-vis, ikukumpara nyo yun sa mga barangay hall na naandyan lang, tinayo sa may tulay, naandyan sa may pedestrian. Alam nyo ho, yung barangay 57 sa Tondo na pinuntahan namin, kaya ho namin pinuntahan yun, gunahis namin pakita sa inyo kung gaano minamaliit ng national government ang mga nagtatrabaho sa barangay. Dahil nandun lang sa pedestrian, ilang beses lang ang muntik ipapasira ng MMDA dahil obstruction mismo yung barangay hall sa mismong barangay nila. Pero wala silang magawa. Pinapatayo na walang binibigay na budget ng ang national
sa local para magpatayo ng mga karespeto man lang na building ng mga public servants. I don't think they treat barangay officers as public servants. Kasi kung ganyan ang usapan, priority ang pinag-uusapan, hindi na dapat pina-prioritize yung halimbawa cancellation ng BSK election dahil ito nga kitang-kita naman talaga may budget. Sa Senate building pa lang 23 billion na. Ang election ay 10 to 15 billion BSK manual. Pagka hindi manual, pagka yung sa computerized, 22 billion willing. Nabigay na, actually. Nabigay na. Ganun kabilis pagbigayan ng budget. Pero pagdating sa barangay, naisip pa cancel. Dahil nga wala daw budget. So, yun ang talagang nakakalungkot. Dahil kung iisipin natin, ang frontliners po ay ang mga barangay. So, ano ngayon ang kilos natin ngayong eleksyon? Of course, tayo na naman ang bida kuno pagdating ng barangay elections. So, tayo na naman ang patatawag. Alam mo, sana mga kagawad, mga kapitan, tigil na natin yung pag-abot sa atin ng konting palamuti. Nagkahagulo tayo at sunod-sunod tayo. Now is the time na ipamukha natin sa kanila na ang ipasa ninyo, yung Magna Carta, lalong-lalo sa ating mga kongresista at mga senador na mga tatakbo. Now is the time para sabihin natin yung hindi naman tayo magiging disrespectful o hindi naman tayo makikipag-away. Of course, nirespeto natin ang ating mga idolo sa taas. Pero hindi na pwede tayong mauto na walang budget o ganito o ganyan. Pansarili lang naman yung batas na pinapasang 6-year, kahit pasa pa nilang 20 years, kung gugustuhin lang nila. Kaya lang ipasa na 20 years, bawat kagawad at kapitan, para lang hindi na kayo isipin tuwing eleksyon at ang budget na matitira ay pangkampanya nila. Yun ang mas gusto sana nila. Kaya lang hindi pwede, hindi maaari. Pero ngayon ang panahon para ilaban natin ang Magna Carta for Barangays Act. Magna Carta for Barangays Act hanggang ngayon hindi pinag-uusapan even sa committee level ng Kongreso, even sa committee level ng Senado, hindi umuusad. Pero every election na kinakailangan ng barangay, nagfa-file po sila. More than 500 bills and resolutions na po ang nafa-file ukol sa barangay. Pero wala pang napapag-usapan even sa mababang committee level ng Kongreso. So, ayan po ang ating pong special message sa inyo. Doon po sa mga nagsasabi na yun nga pong advantage daw po yung 6 years. Huwag na ho natin pag-usapan yan. Marami daw magagawa pagka 6 years yung mga sa mga nagkakaroon. Oh, please, marami tayong magagawa even just for 1 month or 2 months lang tayo nakaupo kung gugustuhin. So huwag na tayong makisama o makisawsaw sa usapang nililihis ang taong bayan sa tamang landas. Kasi kung mismo tayo mga hagawad at tayo mga kapitan, sasamahan natin ang mga ganong klase mga argument dahil nga gusto nilang makancel ang eleksyon at gusto natin siyempre mapaupo na matagal, understandable, makikisingit pa tayo sa mga ganong klaseng pilosopong mga argumento. Hindi ho maganda. At alam niyo deep in your heart na hindi ho totoo yung sinasabi ninyo. Kahit 1 buwan lang kayo nakaupo, gusto hong tumulong sa bayan, makakatulong sa bayan. So, that's it. That is our special message. Ang election talaga ay pera-pera. We are talking about not millions but 23, 21 billion na pinagbabangayan ngayon sa Senado. Mabuti pa sila, no? Kasi ang mga budget ng barangay, lalo sa mga probinsya, nasa mga 5M, 2M, sweldo ni Tanod ay nasa 500. Sweldo ni Kagawad, nasa 1,525 dyan sa probinsya. No, hindi ko sinasabi sa NCR, mataas-taas po dito sa NCR. It's about time na ipaglaban natin ang Magna Carta para magkaroon naman kayo ng benepisyo, incentives, fixed salary, income, at lalong-lalo na respeto. Kasi ang respeto, it doesn't only come dun sa passion nyo na magbigay ng serbisyo. It should come from sa taas, na bigyan naman tayo ng maganda-gandang kabuhayan at namumuhay din po ang ating mga opisyal sa barangay. So, in behalf of Kapitan Don Francisco, SK May Salazar, Kagawad Marie Formentera Ferrer, ako po si Kagawad Butch Sarano, ang inyo pong pambansang kagawad,
Kita-kita po tayo muli dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay